Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay October, 1 ng Oktubre, October 1, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:35 ng umaga. Martes, Tuesday. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa itong $8,000 per month salary of Ronald Villela. Opo, yung colonel na na-assign dito sa San Francisco muna pala yan. Tapos nilipat sa Los Angeles. Tapos sa Las Vegas. Kagabi po, nakinig ako nung vlog ni Kapihan ni Art at Ago. Ay may napulot akong aral o impormasyon patungkol dito nga kay Colonel Ronald Villela na na-assign dito sa Amerika as PNP liaison officer, na ngayon lang pala nangyari yan. Create lang yan sa panahon ni Duterte. Pero ang sabi nila, mayroon ding ganyan nangyari noong panahon ni Marcos, yung matandang Marcos, na kung saan may namatay na 2 aktivista dito po sa Amerika, sa East Coast. Hindi ko na kinuha ang pangalan, pero yun ang hinala nila na gumawa o gumanap doon sa pagpatay. Yung mga police attaché dito sa Amerika. At ngayon nga, inulit pala yan nung kapanahonan ni Duterte. Ayan pala. Kaya nga po ako ay nagtataka eh. Matagal na rin ako dito sa Amerika. 16 years na ako dito. Ngayon lang ako nakarinig ng mayroon palang PNP liaison officer na colonel. O siguro baka lieutenant colonel siya noon. At ang nangyari po pala, mga kababayan, mga minamahal, yung napakinggan ko kagabi doon sa Kapihan ni Art at Ago, sabi nung babae na taga San Francisco po yun eh, pinitisyon nila na tanggalin. Ayaw nila. Na doon pala nag-oopisina sa embassy ng Pilipinas sa San Francisco, o kung ano yung office yan siguro. Kasi kung mag-aarkila siya ng office dito, grabe po yan. Grabe ang gastos, ang ibig kong sabihin, ano? Mas mahal ang gastos. Pinitisyon nila, at yun nga, ayaw nila na mayroong tao doon na pulis. Na alam naman nila na magmamanman lang yan. Ang sabi nga nila, ano bang trabaho niyan dito? Ni Colonel Villela. Magmamanman lang yan, at yun nga ang ginagawa. Propaganda. At malamang kung matagalan yun o natagalan siya o kung kabisado na niya ang lugar o yung mga tao na mga suspect, ay pwede ring patayin. Kaya nagreklamo po yung mga tao pala dito. Opo. At dito po sa California, iba po dito iba kaysa dyan sa Las Vegas.
Ang Las Vegas po kasi medyo maluwag dyan. Yung mga nila, mga permit nila o batas-batas nila, maluwag dyan. Pero dito po sa California, istrikto po dito. Opo. Kung bibili ka ng bahay dito, ay titingnan mo na ang income mo. Saan manggagaling yung pambayad mo. Ganun po, bago ka apurbahan ng bangko o bago isagawa yung pagbili ng bahay. Ganun po dito. Ngayon, kung cash, aywan ko lang kung iba ang turing sa cash. Kasi yung iba dito, may ganyan eh. Pero inaalam din nila dito ng gobyerno, iniimbestigahan din nila yan kung saan ka kumuha ng pira na pambili mo. Opo, ganun po dito. At kung nalaman nila na illegal yan, kung nalaman nila na money laundering pala yan, may karapatan ang gobyerno na i-sequester yan o i-freeze kung galing sa illegal. Ganyan nga ang ginawa nila dyan sa kayamanan ni Kibuloy eh. Opo, freeze muna, pero ang purpose naman yan ay una, pambayad doon sa mga nagreklamo. Kung matalo si Kibuloy sa kaso, at yan na nga, matatalo siya kasi ayaw niyang siputin eh. Yun ang pambabayad. At yung sobra, kukunin na ng gobyerno. Ganun po dito. Kaya gustong-gusto nila yan na may magsumbong o makakita sila ng isang tao na bumibili ng mga ari-arian tapos ay galing pala sa illegal. May pabuya po yung magsusuplong na kapitbahay o kakilala o tao na dati niyang kasama na naargabyado sa hatian. Ayan po ang nangyayari po dito. Hindi natuloy yung hatian, kaya nagrereklamo yung isa. Ayan po ano. Ang tatalakayin ko po dito, mga kababayan, mga minamahal, ay ano ba yung 8,000 per month? At ina-assume natin na gross. 8,000 ang sweldo daw ni Ronald Villela, Colonel ng PNP, Philippine National Police, na itinalaga dito ni Duterte para police attaché. Ay ngayon lang yan eh. Ngayon lang yan at gastos po ng gobyerno yan. Samantala, dyan sa Pilipinas ay naghihirap. Ay pero dito ay gagastusan ng $8,000 per month. Ayan po ano. At yan ay kapritsyo lang ni Duterte yan. Opo, para mayroon siyang spy dito o kaya yung propaganda movement o kaya pwede rin kung marami sila yan, siguro may mga kasamahan yan eh. Pwede rin gagamitin niya sa pagpatay. Para matakot po ang mga tao. Ganun po yan. At yun na nga nangyayari, takot na takot yung mga tao. Kaya nagreklamo pala sila yan, sabi nung babae, kasi po iba po ang sitwasyon sa San Francisco eh. Maliit lang yan San Francisco. Kaya kaya silang mag-assemble dyan at halos lahat sila magkakakilala dyan. Dito kasi sa Los Angeles, napakalaki nito. Opo. Kaya ang hirap. At halos hindi magkakakilala dito eh. Pero sa San Francisco ay dahil nga kakaunti lang sila doon o kaya maliit lang yung area, magkakakilala sila. Ayan po ano. Nagreklamo sila na tanggalin si Villela doon sa San Francisco. Aywan ko kung mayroon ding movement dito sa Los Angeles. Pero halos iisa kasi yan eh. Kasi nakukontak din yung mga tao dito eh. 4 to 5 hours lang kasi yan San Francisco eh. Ang layo dito sa amin, dito sa Los Angeles. Ngayon ay ano ba itong 8,000?
Ang 8,000 po ay naandyan ay times 12 is equal to $96,000 per year. Alam nyo po, kung dito yan, ay masasabi ko na average lang yan. Opo, average lang yan. Ang mga nurse po dito, yung mga license at saka yung mga medyo may edad-edad na, yan po ang sinasahod, 90 to 100,000 per month. Opo, 90 to 100,000. Pero yung mga entry lang ay siguro nasa 70 yan o 80. Ganun po yan. Yung unang nurse o yung mga unang trabaho nila. Ngayon ay o kahit na mga engineers yan din, 90 to 100,000 yan. Yung mga may edad na mga engineers o mga accountant, yan po ang dyan, ang average. Kaya okay lang yan. Yung 8,000 per month niya ay okay lang yan. Ang minimum kasi dito, kinumpute ko sa 20 per hour ay umaabot pala ng 38,400 per year po yan. 38,000. Ngayon ay minimum po yun. Minimum. Ibig sabihin, mga mga labor o kaya yung mga sales lady o kaya yung nagkuhan sa mga kainan. Yung sa mga fast foods, ganyan, o mga restaurant. Yan po, 38,400 per year. Ngayon ay balikan natin itong 8,000 per month. Ay ako po ay matagal na ako dito at yung sasabihin ko dito para ma-inform lang po kayo. Pero nasa sa inyo po kung papaniwalaan nyo. Itong $8,000 per month, ang ma-take home mo lang dyan is siguro mga 50% lang. Opo, 50% lang. Kaya ang ma-take home mo dyan ay 4,000 lang. Ngayon kung pamilyado ka at ikaw lang ang nagtatrabaho, baka ang ma-take home mo dyan, take home pay yung net ay 5,000. Ganon. Yung 3,000 saan mapupunta? Ay dito po mapupunta yan. Mga deduction ng tax, federal at saka state. Kasi may bumabayad kami sa federal, bumabayad din kami sa State of California. At saka yung Social Security, yung SSS, o dun sa retirement mo pag nag-retire ka. Pangalawa, sa medical at saka sa Medicare. Ayan po, mapupunta yan dyan, i-deduct na nila. At saka, yung mayroon kasi dito na job insurance. Opo, pag may trabaho ka, magbabayad ka ng insurance. Kung natanggal ka, ay magsasahod ka pa rin. Pero mga 1/3 lang nung sahod mo. 1/3 lang. Hindi ka papasok for 6 months, babayaran ka ng insurance. Ngayon, pwedeng i-extend yan ng another 3 months o another 6 months. Pwedeng ini-extend po yan. Susulat ka kung wala ka talagang makuhang trabaho. Ganun po yan. Kaya malaki po ang nadididak. Ulitin ko yung ganyang kalaki, 40 to 50% ang nadididak. Ayan po. Kaya, pagkakasyahin mo na lang yung, sabihin natin na 4,500. 4,500 na lang. O 5,000 na lang. O sige. Ay, yung 5,000 na yan, ang rough estimate ko dyan, sa isang taon, kasi, diyan mo na kukunin yung 5,000 mo, diyan mo na kukunin yung bayad mo sa bahay.
o pangkain mo, gasolina mo, lahat yun, yung mga communication mo, mga emergency na mga pangangailangan, sa isang year po, baka mahirapan ka ipunin ang $20,000. Opo, mahirapan po yan. Mahirapan mong ipunin yan, yung $20,000. Ngayon ay ito si Ronald Villela, nakapagpatayo siya ng Noy-Pitts Bar and Restaurant sa Las Vegas. At ang puhunan daw niya ay $200,000. Tinanong siya, ay 3 taon daw siya na pinag-ipunan niya yan. Pero nung na-compute nung isang congressman, si Paduano ata yun, ay tika muna, kailan mo ba nabili yan? Ay yung year na nabili niya ay wala pa palang 1 taon eh. O 1 taon na. Ay alam ko, ang maiipon niya lang dito ay $20,000 lang dollar. Ganun po yan. Hindi agad-agad yung mga nurse dito pagdating na kahit na 100,000 ang sahod nila galing ng Pilipinas, mayroong ganun na galing ng Pilipinas, pero bihira yun, 100,000 per year ang salary. Pero mga kwan na yan, mga experience na talaga yan. Hindi nakakabili ng bahay agad Umaabot muna ng 3 to 5 years bago sila makabili ng bahay. Ganun po yan. Kasi pag-iipunan muna nila Ngayon ay hindi pa cash yun. Hindi cash, hindi 200,000. Makaipon lang sila ang minimum kasi dito 6% ng total price. Pwede ka nang bibili ng bahay. 6%. Kaya kung 500,000 ang bahay, ay mag-down ka ng 6%, di 30,000. Mag-down ka lang ng 30,000 plus other, yung mga tax, aabot din ng mga 40,000. Kailangan may cash onhan ka. Ayun, ida-down mo yun. Pero dito po ay karamihan dito 20% ang down payment, karamihan. Kaya yung 500,000 ang selling price ay gagawin na magda-down sila ng 100,000 para mawawala na yung insurance sa mortgage. Mortgage insurance. Malaki din yun, 5% of the kwan yun 5% of the selling price Para mawala yon, mag-down ka ng 20%. Ganun po. Ganun ang ginawa namin dito nung anak ko. After 10 years kami dito, nakabili na kami ng bahay. Pero 3 kami ang nagtatrabaho. 3 kami. Yung 2 anak ko. Kaya nakaipon kami ng down payment na 100,000. Ganun po yan. Usually, ang kwan noon, 5 years ago, ang average ng bahay dito ay 500,000. Kaya ang down payment namin ay 100,000. Ganun po Ngayon ay kung ito si Ronald Villela, na na-assign dito, pero alam natin yan ay kurakot yan. Alam na natin yan. Kung dadaan siya sa masusi na pag-aaral o i-examinin siya dito ng Amerika, mahuhuli siya. Opo. Saan nanggaling yung pinambili niya o yung puhunan niya dyan sa Noy-Pitts Bar and Restaurant sa Las Vegas? Mahuhuli yan. Opo. Aywan ko lang kung iniimbestigahan na yan ngayon. Hindi ba? Hindi lang natin alam Ang record na nakuha dito ay nag-serve siya ng September 21 hanggang September 23,
2 years lang. Pero ang sabi niya ay 3 years. O sige, ipagpalagay na 3 years siya, ipagpalagay na 2020, o 2019 na andito na siya. Hindi pa rin niya ma-earn yan kung talagang legal yung kwan niya, yung pag-ipon niya ng pera. At yan na nga, lumalabas ngayon na ay dahil sa asawa siya ni Garma dati, naku po, hindi ba? Nagamit yung pera siguro ng PCSO dyan. Kasi chairman na si Kwan si Guyina Garma, Lieutenant Colonel noon ata o Colonel na ngayon. Hindi ba? Umalis sa serbisyo at inassign sa Philippine Charity Statistics Office as General Manager ata. At yun ang asawa niya na malamang ay kakutsaba niya na nagpapadala ng pera dyan at pinapadaan po sa PNP para hindi masita. Kasi dito po, pag nagpadala ka ng pera ng 10,000, agad nakikita ng bangko po yan Magpalabas ka ng pera, nakikita rin yan. Kailangan ipaliwanag mo muna. Hindi naman bawal, pero kailangan ipaliwanag mo. Ganun po yan. Mayroon talaga dito na nagbibinta ng bahay, 700,000, ganyan. Ngayon, uuwi na ng Pilipinas. Wala pong kwan yun. Walang problema kasi ipinakita mo saan nanggaling yung iuuwi mo ng Pilipinas ganun. Pinagbintahan ko ng bahay yan. Kasi magpapatayo ako ng mansyon sa Pilipinas. Ganun po yan Walang problema doon. Basta nakikita nila na saan nagmula o saan nanggaling. Ganun po yan, Kaya nga ito ay nagkakabuhol-buhol na yung mga testimonya nila. Hindi ba? Doon sa Quadcom hearing, 7th day, ay parang nung una, pangisi-ngisi lang ito si Villela Pangisi-ngisi lang siya ay nung bandang huli, hindi na siya makapagsalita Kasi nga, ay alam natin na kanyan nagsisinungaling na Opo, ganun po yan. At yun na nga ang sinasabi ko kasi dito ay kung sakali man na totoo na $8,000 yan ay kawawa po ang Pilipinas diyan. Ay kung lahat ng embassy lalagyan nila, halimbawa lang adi mamumulubi po ang Pilipinas kasi iso-shoulder po yan ng mga taxpayer Hindi ba? Baka naman sabihin ng iba na hindi ay bumabayad po kayo dahil yan value added tax. Kahit na wala kayong trabaho, kung kumakain kayo ng bigas, kung bumibili kayo ng bigas, may tax na yung bigas. Value added tax. Krudo, ganyan, bibili ng krudo o sasakay ka ng transportation, mayroon na po yan. Yan po Ngayon ay bibilisan ko na lang po nakalimutan ko na. Batiin ko lang muna itong mga kwan natin mga supporter natin. Salamat po sa inyong lahat Rosana Narumi ng Japan, Al Ulelia ng Bacolor, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Salamat po sa inyong lahat. Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Chalan, Elenita Skrapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querte Q, Jonah M, Rinaldo Abentino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Edward T, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ait Maglasang, Linda Trasmonte,
Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinel Dogarde, Ruben Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago. Dito ko po kinuha yung sinasabi ko ngayon na maganda yung talakayan nila kagabi, Kapihan ni Art at Ago. Dimjus Journey, kagamping ang batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Ka Waldo Carbonell. Ugaliin po natin na panoorin sila araw-araw at marami po tayong matututunan sa kanila. At totoo po yung mga sinasabi nila at para po sa bayan. Nakikita ko po yan. At tuloy-tuloy na po tayo, At dadago po tayo dito sa Bible verse, Itataas ko lang po ng bahagya. 1 Corinthians 15:33, Do not be deceived. Evil company corrupts good habit. Ayan po, hindi ba? Ay, si Duterte po ay pumapatay ng tao. Ngayon ay, kung totoo ito, na ito si Garma ay nakipagrelasyon sa dyan, ay anong sasabihin ni Garma doon sa Cebu, hindi ba? Pinasukan daw yung bangkay yung may-ari ng bangkay pinagsabihan na, bakit ito lang ang namatay? Hindi ba? Nagiging isa po kasi kasi nung namatay ata naman dyan sa Bulacan, sa bandang Valenzuela, may namatay na 30 mahigit. Ang sabi naman ni Duterte, natutuwa ako kanya, kung ganyan araw-araw, sige pumatay pa kayo. Parehas na sila ng sinasabi, hindi ba? Anong sinabi ni Garma doon sa Cebu? Doon sa may bangkay na iisa. Bakit iisa ang namatay? Ang dami nila. Ganyan po ang ibig sabihin ng iisa na sila. Pero dito mahagip yan pala. Pero bad company corrupts good habit. Yan po Ayan po. Ngayon ay asawa naman niya si Villela. Di ganun na rin yan, hindi ba? Magsisinungaling na po yan. Kasi nga ipoprotekta na Ganun po yan ang ibig sabihin. He that walk with wise men shall be wise, but a companion of a fool shall be destroyed. Ayan po. Salita po ng Panginoon yan. At ang nagsulat po niyan ay si Haring si Haring Solomon. At marami po siyang experience o nakita o nalaman patungkol diyan. Kaya totoo po ito, the companion of a fools shall be destroyed. He that walk with wise men shall be wise. Ayan po, hindi ba? Ay, sino ba ang mga kasamahan nila na lumalakad? Ayan, si Villela, hindi ba? Asawa niya, hindi ba? Si Garma. Kuwan naman, may relasyon kay Digonyo, hindi ba? Ay lalo na, yung SPO4, ay di apat sila, magkakasama na yan, hindi ba? Kaya wala nang personality yan, wala nang pinaglalaban yan. Wala na. Kasi nga ay shattered na yan ganyan shattered. Ang Diyos po, ang lang,
mag-asawa, isang babae, isang lalaki. Pag tatlo na yan o apat na yan, kahit na sino ka, kahit napakatalino mo, ay shattered ka. Kasi every time na you give yourself, ay you are giving yourself to someone else. Ganun po yan. Kaya nawawala. Ayan po ang ibig sabihin. Do you not know, 1 Corinthians chapter 6, 13, verse 15 hanggang 17 po, babasahin ko para maliwanagan po natin. Do you not know that your bodies are members of Christ? Sinasabihan po ni Paul dito ang mga mananampalataya. Sinasabihan niya, shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Ayan po, hindi ba? Tinatanong ni Paul, nakukuha ba ako ng isang member ni Jesus Christ para i-unite sa isang prostitute? Kayo po ang sumagot diyan. Kahit na nga anak natin o kamag-anak natin ayaw natin yan kasi alam natin ang mangyayari. Hindi ba? Of course, kung minsan nagsisisi, kung minsan ay pinagpapala din ang mga prostitute. Marami na ako nakikitang ganyan. Pero, ang normal tendency kasi ay hahanap na naman ng iba yun Hindi ba kasi nasanay na siya doon Normal tendency po yan. Kaya ayaw ng magulang natin, ayaw ng kamag-anak natin, huwag kang papatol dyan. Ayan po, alam natin yan. Pero ito, binigyan din ni Paul, shall I take a member of Christ and unite them with a prostitute? Anong sabi niya? Never. Hindi ba? Never. Hindi pwede, sabi niya. Or, inulit niya, or you do not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? Ayan po Dito po ako kumukuha na kung si Duterte ay nag-unite kay Garma, ay mag-iisa na sila yan. Hindi ba? Ngayon ay united pa siya doon sa isa, doon sa dati niyang asawa kay Villara kasi parang siya ang nag-appoint yan ay labo-labo na po yan. Wala ng identity yan at mahirap ng pagtiwalaan yan. Pansinin niyo po ang mga sinasabi. Hindi ba? Bukas iba ang sasabihin. Ngayon iba ang sasabihin. Hindi ba? Kakandidato ako. Ay hindi. Ganun po yan sasakay ako ng jeepsy. Tapos pagtanungin siya after a while. Ay mga stupid yung naniwala sa akin, sabi niya. Ganun po. Wala na pong personality yan. Ituloy ko lang po For it is said, ito ang reason po ng Panginoon the two shall become one flesh. Na tinalakay ko na nung isang araw. The two shall become one flesh. Bakit? Pansinin niyo po ang sinabi ni Garma doon sa Cebu. Hindi ba? Doon sa Lamay. Pinuntahan niya ang Lamay. Hindi ba? At sinabi niya, bakit iisa lang? Pansinin niyo po ang sinabi nung may 30 na namatay dyan sa may Kawayan ba yan? O dyan sa Kwan? Malapit sa Kwan ito. Valenzuela Tinandaan ko yun natutuwa ako, sabi ni Duterte, dahil ang daming namatay. Ayan po, iisa lang sinasabi nila Kasi nga totoo po ang Biblia the two shall become one flesh. Para maniwala kayo. But he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. Ayan po. Hindi ba? Yung espiritu ang nagiging isa na gusto nilang pumatay ng pumatay o magpayaman ng magpayaman. Salapi nga Ano ba ang nilalakad ni Villara dyan sa Las Vegas? Salapi. Hindi ba? Anong nilalakad ni Duterte? Salapi. Utang ng utang nga yan ano ang nilalakad ni Garma dyan sa dyan sa PSISO noon? Salapi. Ayan po, nagiging isa na sila sa espiritu.
O, hindi ba? O sige po at hanggang dito na lang po ano at kung gusto nyo po na dagdagan ko na ipaliwanag ito ay isulat nyo lang po dyan sa kwan para madiscuss ko ng maigi. Mayroong akong i-discuss sana ngayon na kwan na pero saka na lang yung patungkol sa eleksyon. Opo, maraming lumalabas kasi At nagpapasalamat po ako sa mga nakikinig at pinapanalangin ko po na sa mga nakikinig na sana tayo ay pagpalain ng Panginoon o bigyan niya ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli, mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyo. Hello po. At salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.